Ang buntot ng butiki na may sanga o yung sinasabing kambal na buntot ng butiki ay pinaniniwalaan ng mga mag-aanting at ng mga gumagamit nito na ito daw ay may bisa sa pampaswerte sa sugal. Pero sa akin mga kapanalig, personally, hindi ko pa ito napapatunayan dahil hindi naman ako pala sugal na tao. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Alam nyo ba mga ka-horror, sa mga kwento ng matatanda at sa lihim na karunungan ng mga antingero, may mga bagay na kapag nagtagpo ay nagiging mas mabisa at mas matindi ang epekto. Isa sa pinaka-pinag-uusapan dito ay ang pinagsanib na buntot ng butiki na may sanga at ang medalyon ng peso sagrado. Magkaiba ng pinagmulan, magkaiba ng simbolo, pero iisa ang hatid na bisa, ang kasaganaan, ang tuloy-tuloy na biyaya at ang swerte sa aspeto ng pera. Kung susuriin mga ka-horror, ang buntot ng butiki na may sanga ay hindi basta-basta nakikita. Kapag nahuli ng tao ang ganitong klase ng butiki o natahanan ng naturang buntot, sinasabing isa itong biyayang ipinapakita lamang sa mga mapalad. Ang sanga ng buntot ay sumisimbolo ng magdami ng oportunidad at paglawak ng posibilidad. Parang nagsasabing hindi lang iisang daan ang tatahakin mo sa buhay, kundi maraming sanga ng kapalaran na magbubukas sa iyo. Kaya't sa usaping pera, ito'y nagsisilbing mutya na kumakatawan sa pagdami ng pagkakakitaan, panalo sa mga negosyo at tuloy-tuloy na agos ng biyaya. Ngunit hindi lang ito sa negosyo o sa trabaho nagbibigay ng swerte mga ka-horror. May mga matatanda na nagsasabi na ang buntot ng butiki na may sanga ay isang mabisang pampaswerte sa sugal. Kapag ito ay ipinasok sa bulsa o isinuot na parang anting-anting, sinasabi na mas malakas ang tsansa ng panalo. Ang mga mananaya sa karera, mga nagsasabong o kahit ang mga naglalaro ng baraha ay may mga kwentong biglang sumwerte, nananalo ng malaki o nakalusot na hindi inaasahang panalo matapos gumamit ng ganitong anting-anting. Parang ang sanga ng buntot ay nagsisilbing pamamagitan ng pagkakaroon ng extra chance o karagdagang palad kung kaya't mas umaakit ito ng panalo. Samantala, ang medalyon ng peso sagrado naman mga ka-horror ay tinuturing na sagradong anting-anting na nakaugnay mismo sa enerhiya ng kayamanan at pananalapi. Hindi ito ordinaryong palamuti dahil nakaugat ito sa paniniwala na may banal na basbas upang humatak ng pera at umakit ng kasaganaan. Ang nakaukit na simbolo ng pera at mga orasyon dito ay nagsisilbing tulay upang ma-activate ang enerhiya ng kaswertehan at sabay na nagiging panangga laban sa mga taong naiinggit, masasamang loob o anumang puwersa na naglalayong bawiin ang biyaya. Ngayon isipin nyo mga ka-horror, kapag pinagsama ang dalawang ito, ang buntot ng butiki na may sanga at ang medalyon ng peso sagrado, para bang pinagsama mo ang natural na mutya ng kalikasan at ang sagradong simbolo ng pananalapi. Ang buntot ng butiki ang humihila ng oportunidad, parang magnet na inaakit ang swerte mula sa iba't ibang direksyon. Samantalang ang peso sagrado ang nagsisilbing lagusan upang hindi lang basta dumating ang pera, kundi manatili at magparami ito. Ang kombinasyong ito ay parang taniman ng ginto. Ang isa ang binhi at ang isa naman ang lupa at basbas na magpapatubo dito. Kaya kung pag-uusapan mga ka-horror ang swerte sa pera, ang dalawang ito ang mainam na ipagsama. Ang buntot ng butiki na may sanga ay nagbibigay ng daan, samantalang ang peso sagrado ang nagbibigay ng katiyakan na ang biyayang iyon ay magiging totoo at hindi mauuwi sa wala. May mga nagsasabi pang mas mabilis magbunga ang kanilang negosyo, mas dumadami ang kliyente, mas sumasaya ang kanilang mga sukatan ng pera sa pitaka, at kahit sa sugal ay mas dumadalas ang panalo kapag dala nila ang kombinasyong ito. Ngunit tandaan mga ka-horror, ang mga mutya at medalyon ay hindi lamang basta anting-anting na para bang otomatikong naglalabas ng pera. Sila ay may mga gabay,
mga tulay, at mga tagapag-igting ng kapalaran. Kung wala kang sipag, tiyaga, at tamang pagkilos, wala rin itong saysay. Ang swerte ay hindi dumadaloy sa taong tamad, kundi sa taong marunong magsipag, marunong magtiwala, at higit sa lahat, marunong gumalang at magpasalamat sa mga biyayang dumarating. Kaya't kung ikaw ay mapalad na magkaroon ng buntot ng butiki na may sanga at ng medalyon ng peso sagrado, ituring mo itong hindi lamang gamit, kundi paalala na ang swerte sa pera ay bunga ng kombinasyon ng kalikasan, pananampalataya at gawa ng tao. Ang aral dito mga kahoror ay simple. Kung alam mong gamitin ng tama ang gabay ng kalikasan at ang sagradong basbas ng pananampalataya, sabay mong maipapakita sa Diyos at sa kapalaran na handa kang tanggapin ang kasaganaan, at kapag handa ka, kusaring darating ang swerte, ang pera at ang tagumpay sa iyong buhay. So ano pa ang hinihintay nyo mga kahoror? Simulan nyo nang maghanap ng buntot ng butiki na may sanga at ng medalyon ng peso sagrado. At baka ito na ang hudyat ng inyong pagyaman. Hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.